He's an artist, an entrepreneur, an actor, a director, a producer. He pretty much does it all. Sa mundo ng hip-hop, lalo na sa US, ay naging normal na ang mga lyrics na may kinalaman sa karahasan, krimen, droga, sex, pera, kahirapan, katanyagan, at kung ano-ano pang mga sari-saring karanasan o nangyayari sa madidilim na lansangan na kanilang kinagisnan. Pero marami sa mga rappers na nagawa magkapangalan ay ginagamit lang ang mga ganyang paksa o nakikisabay lang sa mga ganong usapan. Tinatawag ang sarili na gangsta para lang mapansin at sumikat. Sa madaling sabi ay marami ang panggap. Pero sa video nating ito ay kilalanin natin si 50 Cent, ang rapper na naranasan ang lahat-lahat ng yan, mula sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa murang edad para may mailaman sa sikmura, ang masaksak, mabaril na nagtanim ng siyam na bala sa kanyang katawan, mabilanggo, iwanan sa ere ng unang record label, i-band na makapag-record ng sariling kanta, hanggang sa dumating nga ang panahong ma-discover ni Eminem at Dr. Dre at nagawang maging isa sa mga pinaka-successful at pinakamalaking pangalan hindi lang sa mundo ng hip-hop kundi maging sa negosyo at pelikula. Halika at ating halungkayin ang rag to riches na kwento ng buhay ng isang 50 Cent. Tunghayan natin ang buhay ng isang batang walang-wala, nawala ng ina, iniwan ng ama at walang ni kahit singkong duling sa bulsa na nagawang maging isa sa mga pinakatanyag at pinakamayamang rapper ng kanyang era. Oo mga idol, isa si 50 Cent sa mga naging multimillionaire dahil sa nakakahangang diskarte, hindi masukat na determinasyon at talento sa musika. Pero ano nga bang nangyari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang bumagsak? At gaanong katotoo na muli siyang nalugmok sa kahirapan? Pag-usapan nating lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Curtis James Jackson III sa madilim na parte ng Queens, New York City noong July 6, 1975. Mula magkaisip ay namulat na ito sa buhay na exposed sa droga dahil ang pagbebenta nito ang trabaho ng kanyang inang si Sabrina na naging dahilan nga ng maagang pagkamatay nito noong 8 taong gulang pa lamang si 50 Cent. She had me when she was 15, so back then it wasn't as common as the young girls have children at 15, a little more now than it did then. So at that point, she started hustling to be able to provide for me at that point. She was involved with what? She was selling drugs. Selling drugs. Kalaunan ay naglaho na din ang kanyang ama at nalipat sa kanyang lola ang pangangalaga sa kanya. Sa hirap ng buhay ay hindi na malaya ni 50 Cent na niyakap niya na din ang malaking impluwensya ng ina sa kanya. Nauwi din ito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa edad lamang na 12 taong gulang. At dahil nga lagi itong nasa labas, ay madali nga itong naimpluwensyahan ng mga nasa paligid. Nagsimula na siyang mahumaling noon sa pagbaboxing at pagrarap. Sa mga sumunod na taon ay nagtuloy-tuloy lang ang ganun niyang buhay. Natuto siya makapagpatentero kay kamatayan, makisalamuha sa mga halang ang kaluluwa para kumita, hanggang noong 1994, 19 na taong gulang si 50 Cent ay nasukol siya ng mga pulis at naranasan niyang humimas ng malamig na rehas. Well, when I got to high school, my first year I got arrested at school. The first time it wasn't a long time. I just, because it was a juvenile. Right. Situation, and then the second time I was going for 7 months. Nakuha niya umano ang pangalang 50 Cent sa magnanakaw ni si Calvin Martin na siyang unang gumamit ng naturang alias dahil ayon sa kanya ay parehas sila umano ng klase ng tao. Sa paglaya ni 50 Cent ay mas nag-focus na ito sa musika. Madalas na itong mag-rap, lalo na at noong 1996 ay ipinakilala siya ng kanyang kaibigan sa miyembro ng Run DMC na si Jam Master Jay. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat-lahat tulad ng pagbilang ng bars, tamang pagsusulat ng lyrics at pagre-record. At kahit nga pinapirma niya na ito sa kanyang sariling record label na GMJ Records, tinulungan pa rin niya si 50 Cent na makahanap ng mga major recording deal. Pero kasama ang palad ay nauwi nga ang lahat ng iyon sa rejections. Naghiwalay man ang landas ng dalawa noong 1999 ay nagpatuloy pa rin naman ang maganda nilang relasyon. Patuloy pa rin ang suporta at pagbibigay ng kaalaman sa kanya ni Jam Master Jay. He kind of trained me to write the chorus, and he was like, he'd make me write the chorus to the record 3 or 4 times before I started. And this is why sometimes I'll have habits based on that, and sometimes I'll put more than one melody on the actual record. So, like for example, in P.I.M.P.,
I'll start off and go, I'm a PIMP. I don't know what you heard about me. And then there's a point on the record where I'm going, I'm about my money, you see. You not letting me, if you with me. So there's a bridge area almost on the record. And I learned to do those different things under Jay's tutelage. So hanggang tulungan na nga si 50 Cent ng producers na Trackmasters na makapirma ng kontrata sa Columbia Records, kung saan nga inabuo niya dito ang album na Power of the Dollar. Taglay ang kakaiba at mapangahas na mga lyrics, lalo na sa single na How to Rob ay madali nga itong nakakuha ng atensyon ng iba. Dahil bukod sa talento, taglay din ito ang pagiging buo ng kalooban. Dahil sa kanyang kantang How to Rob, isinulat niya ng detalyado kung paano niya umano pagnanakawan ang may mga malalaking pangalan ng mga rappers. Pero noong malapit nang ma-release sa kanyang album, ay bigla nalang may sumaksak sa kanya sa Hit Factory Studio na matatagpuan sa Manhattan noong March taon ng 2000, na nasundan pa ng mas matindi dahil noong May 24, 2000, 2 buwan lang ang nakalilipas, ay isang assassin ang bumaril dito. My thumb came out my hand, my face. Shot in the face? Yeah. Where did that come out? Like the two. Wow, oh my goodness, there's a hole there. Yeah, it kind of changed my voice too, and this is the voice that sells 8 million records, so I think everything happens for a reason. Nahima lamang nakaligtas sa 9 na balang tumama sa kanya, sinigurado naman ang nasa likod ng gumawa nito na wala na siyang karerang babalikan pa sa kanyang pagbalik. Nasundan na nga yun ng pag-iwan sa kanya sa ere ng Columbia Records, na noon ay tinanggal na nga si 50 Cent at hindi na din inirelease ang pinagpaguran niyang album. At ang masakla pa ay banned pa siya sa pagre-record ng mga kanta, kaya walang nagawa si 50 Cent noon kundi ang magpunta sa Canada. Bumalik ito sa underground scene kung saan siya nagsimula. Doon niya na binuo ang grupong G-Unit na kinabibilangan ni Lloyd Banks at Tony Yayo, na nakatulong niya sa pagbuo ng mga mixtapes na kalaunan ay na-release bilang Guess Who's Back noong May 21, 2002, at isa pang mixtape na 50 Cent is the Future noong June 1, 2002. Narinig ni Eminem ang Guess Who's Back na album na nakuha nito sa attorney ni 50 Cent na nagkataong nagtatrabaho din sa manager ni Eminem na si Paul Rosenberg, kaya agad nitong inimbitahan si 50 Cent na kalaunan ay agad na pinapirma sa Aftermath Entertainment at Shady Records sa halagang tumataginting na $1 milyong. Dito na rin nagsimula ang pagiging magkaibigan nila ni Eminem at ni Dr. Dre, na nakatulong niya sa kanilang pinaplanong album. Ipinakilala ni Eminem si 50 Cent sa kanyang mga fans noong isama nito ang kanta ni 50 Cent na Wangsta sa 8 Mile soundtrack album noong October 29, 2002. At tulad nga ng inaasahan, nagkaroon ito ng napakaraming airplay. At dahil nga sa ingay ng pagkakakuha sa kanya ni na Eminem at Dr. Dre, nagkaroon ito ng sobrang hype, na kalaunan ay nahalungkay pa ng mga tao ang tungkol sa kwento ng buhay ni 50 Cent. Isama pa ang iba pang kinasangkutan nitong kontrobersya noong panahon na yon, at ang pagkakadawit niya ng kanyang pangalan sa pagpaslang sa kanyang mentor na si Jam Master Jay. Rewind tayo ng kaunti mga idol. Balikan natin ang album na Power of the Dollar na hindi inirelease ng Columbia Records. Sa album na ito ay mayroong kantang Ghetto Quran, kung saan ay binanggit ni 50 Cent ang mga drug dealer sa kanilang lugar noong 80s. Kabilang na sa tinamaan nito ay ang kilalang drug lord na si Kenneth McGriff, na sa kapangyarihan nga nito at malakas na koneksyon ay nagawa nitong iban si 50 Cent sa paglalabas that time ng musika sa US. Yang kanta din na yan ang itinuturong dahilan kung bakit siya nasaksak at kalaunan nga ay pinagbabaril, kung saan nga ay himala siya nakaligtas. At syempre, yan din ang dahilan kung bakit hindi na ilabas ang album na yon at inilaglag pa siyang bigla ng Columbia Records. Sa parehas na panahon na yon, sa kabila ng ipinatang na band kay 50 Cent, ay patuloy naman siyang inalalaya ni Jam Master Jay, at yan na nga ang itinuturong naging mitsa ng masaklap na pagpaslang sa kanya. Ayon sa pinsan ni Jam Master Jay mga idol, bago umano ang pamamaslang dito, naiyak pa umano ito sa sobrang saya habang ipinagdiriwang nito ang pagkakapirma ni 50 Cent sa malaking record label. Kumbaga sobrang laking bagay sa kanya na makitang nagtagumpay ang kanyang estudyante, na kasama ang palad nga ay hindi niya na narinig pa ang mga sunod na inilabas ni 50 Cent na mga kanta. So isa yan mga idol sa mga maingay na kwento noong panahon na yon. Kumbaga ay naging sentro ng usapan sa mundo ng hip-hop at malalaking music magazines noon si 50 Cent, kaya itinuring ng AllMusic na most hype debut album by rap artist ang debut album ni 50 Cent na Get Rich or Die Tryin' noong February 6, 2003. Kabilang ang mga singles na In The Club, 21 Questions, PAMP at If I Can't.
na agad nga ay pumalo sa number 1 ng Billboard 200. Bumenta ng 9 na milyong kopya sa US at na-certified na 9 times platinum. Kaya sa isang iglap ay naging isa sa pinakamalaking pangalan noon si 50 Cent at nagkaroon nga agad ito ng kakayahang iangat din ang kanyang mga kagrupo sa G-Unit. Pinunduhan na rin kasi ng Interscope Records ang sariling record label ni 50 Cent na G-Unit Records noong 2003. Kaya agad nitong pinapirma ang kanyang mga kagrupo na sina Lloyd Banks, Tony Yayo at Young Buck na literal na nakasama niya sa hirap at ginawa. Sinundan na ito ng pangalawang album na The Massacre noong March 3, 2005 na muling nag-number 1 sa Billboard 200. Bumenta ng 6 na milyong kopya sa US at na-certified na 6 times platinum. Sa mga panahong yon ay isinabay na ni 50 Cent ang iba't ibang mga projects sa labas ng musika. Kung baga ginamit nito ng tama ang nakukuha niyang kasikatan, na dahil nga alam nito na sobrang dami ng susuporta sa kanya, dito na siya nagsimula sa paggawa ng mga pelikula at mga television shows, pagmamanage ng mga bagong artist at paglalabas ng mga sari-saring merchandise, maging video games, mobile apps at napakarami pang malalaking investments. Kaya hindi na nakapagtataka kung isama ng Forbes magazine si 50 Cent sa mga pinakamayamang hip-hop artist ng mga panahon na yon. Ang totoo mga idol ay pumalo pa ito sa pangalawa sa sobrang yamang si Jay-Z. Masasabi nating napakaganda ng ginawa ni 50 Cent na sinikap na magkaroon ng mas malaking kita sa labas ng musika, lalo na at biglang ang humina ang popularidad ng gangsta rap na naging estilo niya at kung saan nga siya nakilala. Makikita yan sa pangatlo niyang album na Cortez noong September 11, 2007 na ikinumpara ng marami sa pangatlo ding album ni Kanye West na Graduation, kung saan nga ay nag-number 2 na lang ang Cortez at sobrang layo din ang benta nito sa number 1 na Graduation. Hindi na rin bumenta pa ang dalawa pang sumunod niyang album na Before I Self-Destruct noong November 16, 2009 at Animal Ambition noong June 3, 2014. Kung titingin lang tayo sa kanyang karera sa musika mga idol, ay iisipin natin bumagsak talaga si 50 Cent. Pero ayon sa marami, ay naging kasama na rin umano sa dahilan ng pagbagsak nito yung katotohanang hindi na talaga siya ganun ka-focus sa musika. Kahit na malaki pa rin ang pagmamahal niya dito, mas malaki na kasi ang kinikita niya noon sa napakarami niyang projects, mga business at mga investments. Katunayan noong 2010 ay sinasabing nasa $500 million ang net worth ni 50 Cent. Ang malaking problema lang nito mga idol ay sobrang lakas din itong gumastos, lalo na sa napakarangian niyang pamumuhay. Marami itong luho sa katawan tulad ng pagbili ng mamahaling mga bahay, mga luxury cars, mga alahas at ilang mga bisyo. Ang masakla pa ay yung pagbagsak ng iba niyang negosyo at sobrang dami niyang natapong milyong-milyong pera sa mga hinaharap nitong mga kaso. Isa na nga dyan yung kaso niya sa paglalabas niya ng iskandal ng girlfriend ng kaalitan niyang si Rick Ross. So kahit sobrang laki noon ang kinikita ni 50 Cent, dumating na rin yung mga panahon na hindi na rin ito kumakasya sa kanyang mga gastos. Imagine mga idol, sinabi ko nga na noong 2010 ay mayroon itong $500 million na net worth, pero pagpatak ng 2015 ay bigla itong nag-file ng bankruptcy na nauwi nga sa pagiging katatawanan ng pangalan ni 50 Cent, lalo na sa mga nakaalitan niya at mga taong ayaw sa kanya. Kalaunan ay ipinaliwanag ito ni 50 Cent sa kanyang interview sa The Guardian noong 2020 na ayon sa kanya ay hindi umano naiintindihan ng mga normal na tao ang totoong ibig sabihin ng bankruptcy sa katulad niyang negosyante. Ginawa din umano ito dati ng Disney at maging ng isang Donald Trump dahil para umano sa kanilang mga negosyante ay paraan nila ito para maging secure at makapag-invest ulit. Sa madaling sabi mga idol ay strategic financial move yung ginawa niya. Oo, totoo namang nawala yung malaking parte ng kanyang yaman, pero hindi naman talaga siya naghirap talaga na katulad ng iniisip ng iba. Dahil matapos siya mag-file ng bankruptcy nagsimula nga siya mas mag-expand sa kanyang mga film at television production sa pamamagitan nga ng kanyang kumpanya na G-Unit. Bukod dyan ay kumikita pa rin ng malaki ang kanyang royalty sa kanyang mga awitin at pinili na lang niya ang mga brand at mga negosyo na paglalagyan niya ng pera. Sinasabi rin sa huling album ni 50 Cent na Animal Ambition ay Bitcoin ang ginamit niyang paraan ng payment na ngayon umano ay nagge-generate na ng malaking pera. Katunayan, sa kasalukuyang taon ng 2025 ay mayroon na ulit si 50 Cent na net worth na $150 million na siyang magpapatunay mga idol na ang taong masipag, masikap at walang pagod na pinapaunlad ang kakayahan at kaalaman ay hindi maghihirap ang buhay. Kahit kuhanin mo lahat ang pera niyan, aangat at aangat pa rin yan. Hindi man malinaw mga idol kung maglalabas pa siya ng bagong kanta sa hinaharap, minsan namang sinabi nito na open siya sa pagbabalik sa musika na dedepende lang kung hinihingi ito ng
pagkakataon. Sa kasalukuyan mga idol, ay aktibo pa rin si 50 Cent sa kanyang karera sa kanyang film and television production. At isa nga sa mga ginagawa nito ngayon ay ang dokumentary ni Diddy na plano niyang ipalabas sa Netflix. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.